Nasunog ang bahagi ng gusali ng Court of Appeals kaninang tanghali. Tiniyak naman ng korte na hindi ito makakasagabal sa pag-usad ng mga kasong hawak nila. Nakatutok si Joseph Moro. Tanghaling tapat, sumiklab ang apoy sa ika-4 na palapag ng Court of Appeals building. Nakikipagsabayan ang pagkalat ng apoy sa pagdating ng mga bumbero. Sige ang buga ng tubig pero tila walang panama ito sa malakas na apoy. Sa malayo, kitang-kita ang kapal ng usok. Napisame sa opisina ni Justice Edgardo Sundiam, pinagdududahang nagsimula ang apoy. Kwento ni Justice Sundiam, nanananghalian sila ng mga justices ng Court of Appeals nang alertuhin sila na may sunog. Dali-dali raw silang bumaba ng building. When I opened the main door of my office, black smoke were coming out. We were told to go out of the conference room because the conference room is just across my office. Walang natrap na tao, mga dokumento raw ang natupok ng apoy. Sir, yung mga dokumento mo? Totally yung kay Justice Sundiam. Total yun. Tunog na tunog? Yeah. Tapos sir, yung iba namang the rest, usable. Sabi ni Justice Sundiam, kahit daw nasunog ang mga dokumento, hindi naman daw ito makaka-apekto sa mga kasong hawak niya. For those cases which were totally banned, we will reconstitute. We will ask the parties to submit Xerox copies or certified true copies of the pertinent important documents. Right now you can... Sabi ni Presiding Justice Ruben Reyes, tuloy rin daw ang nakaschedule na hearing bukas sa writ of habeas corpus na isinampa ng magulang ng nawawalang aktivistang si Jonas Burgos. Joseph Moro, nakatutok, 24 oras.